Hi mga ka-planters! Kamusta po kayo? This is me again, your Mommy Lovely. Kung bago po kayo sa aming channel, please remember to subscribe at pa-like and share na rin po ng video na ito. Kamusta na po kayo mga ka-planters? Sobrang na-miss po namin kayo. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi kami nakakapag-upload madalas ng mga vlogs kasi po ay sobrang naging busy lang po talaga nitong mga nakaraang buwan. Pero babawi po kami sa inyo mga ka-planters dahil starting po ngayon ay itatry ko na po talaga mag-video at mag-upload po ng mga vlogs every day. So mag-alternate tayo vlog and then mga reels or short videos po. So sana po ay supportahan niyo pa rin po kami by simply watching our short videos and our vlogs din po. So for today nga po ay babahagi ko sa inyo ang update sa tinanggal po naming greenhouse. Yes, so kung matatandaan po ninyo, especially sa mga dati na po nakafollow po sa amin, ay year 2021, kung hindi po ako nagkakamali, ay nagpagawa po kami or ginawan kami ni Papa Olan ng greenhouse na gawa po sa Kawayan. Kasi that time, sabi ko, Papa, gusto kong try mag-live selling. Kaso, wala akong paglalagyan ng mga halaman. So sabi ni Papa, mabilis lang yan. Kawayan lang ang solusyon dyan. At saka syempre net. So, para ang budget namin that time, I think it was only 4,000 pesos. Pero nagawa po ni Papa na maitayo yung aming munting greenhouse. So, after more than 2 years, so syempre, ilang bagyo, ulan, init na rin po ang pinagdaanan ng greenhouse na iyon ay medyo rumupok na ito. That's why, nitong last vacation ni Daddy, we've decided po na tanggalin na siya kasi nga po ay baka mamaya bigla na lang siyang mag-collapse. So, madamage pa yung ibang halaman and also, baka may masaktan pa rin po. So, ayun na nga. So, noong nakaraan nga po, bago umalas ulit si Daddy David, ay tinanggal na po namin ang greenhouse at ipapakita ko sa inyo kung ano na pong itsura ng pinagtanggalan ng greenhouse na iyon. So, ayan na nga po mga ka-planters. Kung mapapansin niyo, 'di ba, dati naandyan po yung ating greenhouse. So, ngayon, open space na po 'yan. Ayan, so kitang-kita natin yung napakagandang langit. Ayan si Papa Olan kumakaway tsaka si Richard. Hello. Ayan, so open na po siya and also update din po kasi itong mga rubber trees po namin. Ayan. So, meron po kaming 4 rubber trees na itinanim na ni Daddy David sa mga cement pots. Yes, so 'di ba? So medyo nakakaluwag-luwag tayo kasi may pa-cement pot na po tayo. So before talaga can't afford ang mga cement pot. Pero ngayon, nabili lang namin ang isa po niyan for only 500 pesos. So sobrang sulit na po niyan. Yun nga lang sobrang bigat. Yes, sobrang bigat po talaga ng mga cement pot. So, tatlo sina Daddy David na nagtulong-tulong para mabuhat po yung 4 na cement pots na iyan. Pero si Daddy David lamang po ang nag-repot ng bawat isang mga rubber trees na iyan. So, ito po mga rubber trees na ito, kung mapapansin po ninyo, dati na po yan sa amin, matagal na sila. Yung, tulad itong si Ruby rubber tree, nag-multi-branch siya. Maganda naman yung pagsanga-sanga niya. Yun nga lang, hindi siya talaga ganun gumanda or hindi namin talaga ma-maximize yung full potential niya kasi nga po siguro maliit yung paso niya dati tapos hindi enough yung sunlight na nakukuha nila and madalas kada uwi ni Daddy David kasi para nagagalaw kasi or ginagalaw talaga namin sila. So ayun, so ngayon we've decided na itanim na sila permanently sa cement pot and sana talaga ay bago ulit makauwi si Daddy ay gumanda na sila and mag-well-established na. So, para naman maganda-ganda na lalo silang tingnan. And also mga ka-planters, kung mapapansin po ninyo, nung nakaraan po ay nag-post po ako sa Facebook page ng I4Emmanuel kung saan meron po akong inalok ng mga sanga po ng lemon lime rubber tree and ng atin pong black prince rubber tree kasi po ay kinat na namin sila kasi sobra na silang mataas. So, sobra na siyang mataas and ayaw po namin ng ganon. Hindi pa kami handa na magkaroon ng talagang malaking puno po dito sa bahay. So, ang pinaplano namin sa 2 rubber trees na ito is parang bonsai type. Yung maliit na puno lang po. So, kinat namin siya dyan. Hopefully, after ilang months or pagka talagang
nag-peak na ng summer season, ay medyo lumago-lago na siya ulit para makapagbigay naman siya ng shade dito po sa mga halaman namin na naandyan sa garahe. Kasi pag nag-summer talaga, sobrang init. Kasi before yung greenhouse, yung nagsisilbing shade nila. So since tinanggal nga si greenhouse, ay malamang masasapol talaga yung mga plants namin doon ng init. And talagang masusunog sila. So, hindi nila kakayanin yon. That is why, habang hindi pa talaga tumutubo yung mga sanga-sanga niya, ay naglagay po si Daddy David doon ng Schefflera, Traveler's Palm, and iba't ibang mga outdoor plants para po magsilbing protection na rin ng ilan naming mga halaman doon. And, ito, i-flex ko lang kung gaano ka-cute. Tingnan nyo naman po, oh. Ayan, tingnan natin. So, kung mapapansin po ninyo ay, ayun o, may mga tumubo na ulit ng mga sanga-sanga. And ang dami nila. Ang dami nila talaga. So, wala pang isang buwan ay ganyan na agad yung kinalabasan po since naputol siya. So, I think and I hope na talagang mas mag-branch out na siya and medyo bumilis-bilis yung paglaki ng kanyang mga dahon para naman makahabol tayo pag nag-summer season na talaga. Ayan. Tapos, itong amin pong plant box, before it's color red. Tapos, kahapon lang, pinapalitan siya ng nanay ko ng kulay. Kasi nga, naging favorite ng nanay ko ang lavender. So, ayan yung kulay ng aming plant box. So, okay lang naman din. Lumiwanag naman ding tingnan. And, ito pala si talisay natin. Itong ating si variegated African talisay na may regular talisay ay medyo tagtuyot nila ngayon. So, I think kailangan ko na rin talagang magdilig in a while. So, but this one, ito nagtaglagas na rin to. So, ngayon ay tumubo na siya ulit. So, good job yan. And, ayan po yung Schefflera na inilagay dyan ni Daddy David. Kasi nga medyo lush na siya. Kaya, magiging magandang protection na rin para po sa ating mga halaman na naandoon sa site na iyon. So, itong pine tree na iyan, so, medyo nag-a-adjust pa rin siya kasi inilabas po rin namin siya. Dati kasi siyang nasa terrace. So, hopefully ay makarecover pa sila. And this one, ito nakalimutan ko kung anong variety ng rubber tree. Pero hindi siya tineki kasi po yung mga leaves niya, kung mapapansin po ninyo, mas slim kumpara sa normal tineki natin. And speaking of tineki, ayan oh. Ito yung aming tineki na sobrang baby pa noon. Tapos, ang ganda-ganda niya talaga dati. Tapos, since nga siguro, maliit yung paso niya or hindi siya nakaka-receive ng enough sunlight dun sa pwesto niya, ayan yung itsura niya ngayon. So, hindi pa namin siya maputol kasi nga po ay iniintay ko muna na ma-establish talaga yung roots niya bago namin siya putulin para hindi naman siya talaga manamlay. As you can see, ang paghahalaman po talaga ay hindi biro kasi it requires a lot of work din talaga. So, ako yung taga-maintain for 6 months. Tapos, pag umuwi si Daddy, pag may mga kailangang ilipat ng pwesto, yun na yung ginagawa niya. So, still, teamwork pa rin kami para maisalba po namin yung mga plants na ito. And that's it na lang po muna for today's vlog, mga ka-planters. Abangan po ninyo ang ating mga susunod pang vlogs. And daily po tayo mag-upload ng mga short videos. Ito po yung parang reels or mga maiiksing videos lamang po. So, sana ay panoorin niyo po ito at supportahan pa rin po ninyo ang amin pong channel. Dahil mag-upload po ako ng everything under the sun vlogs. So, kung ano po yung mga ganap sa buhay namin, sa buhay ko as a mom, as a wife, as a daughter, as everything. Diba? Kasi marami tayong roles na ginagampanan. Kung kaya naman po, you can support us by simply watching our videos. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pasubscribe na rin po. Till our next video, mga ka-planters. Bye! Ingat po tayo lagi. Ayan si Nanay May, namamango, sisimba po siya. At bago sumimba, picturean daw muna siya. Picture muna. O, diba? Ano masasabi niyo sa OOTD ni Nanay? Okay lang sisimba. Ayan, sisimba po yan. So, dito po sa National Shrine ng San Antonio de Padua Parish, sa Pila, Laguna, pinremote din. Yes. O, ayan. O, post ka na.
At kung hindi nyo pa po napapanood ang vlog namin kung saan ay namasyal po kami sa Cielo Alto Place sa Tanay Rizal, ay ilalagay ko po ang link sa comment section po natin dyan po sa baba at sa description box na rin po para mapanood nyo po kung gaano kaganda at ka-relaxing ang place na ito. Till our next vlog mga ka-planters, God bless!